May bagong video po na inilabas ang NBI o ang National Bureau of Investigation. Dito makikitang nakakatayo pa ang di manoy hazing victim na si Julio Servando nung dalhin sa isang condominium noon lamang Sabado. Samantala, natuntun na ng mga pulis ang di manoy frat house kung saan hinihinalang isinagawa ang hazing. May report si Sherry Ann Torres. Sa inilabas na CCTV footage ng NBI, makikitang pasuray-suray na pero nakakatayo pa ang De La Salle College of St. Benilde sophomore na si Julio Servando nang dumating sa One Archer's Place. Kasama niya ang iba pang lalaking kapwa niya neophytes at ilang hinihinalang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Ang oras noon, alas 9:26, Sabado ng gabi. Pero habang nasa lobby, makailang beses na bumagsak si Servando. Pagpasok sa elevator, makikitang pilit na itinatayo si Servando ng kanyang mga kasama. May isang napatingin pa sa CCTV camera. Ilang sandali pa, bumagsak uli si Servando. Pagdating sa 29th floor, kitang kinaladkad na lang siya palabas ng elevator. Batay sa video, wala pang 10 minuto nang dumating at nakakatindig pa si Servando hanggang sa paghila sa kanya sa 29th floor. Doon sa ground floor ay nakatayo pa si Mr. Servando. At may mga footages doon na dumapa na siya sa bandang elevator. Kanina, humarap sa NBI ang isa sa mga nakita sa CCTV. Ayon kay Brian, di niya tunay na pangalan. Tumulong lang siya kay Servando bilang empleyado ng condominium. Pero hindi raw siya kasali sa pagsasagawa ng hazing. Bakit kailangan siyang atakin si Servando? Ay sa di ko kaya sir, ang naghatak na sir, si sir. Dahil sa sobrang bigat talaga, sabi at atakin na lang daw. Sabi nila, sir, pag nahatak na agad niya, nalalayan ko na yung kamay. Kasama si Brian, binalikan ng NBI ang One Archer's Place at nagsagawa ng reenactment ng mga pangyayari noong nakaraang Sabado. Saan ka nakapwesto nun? Yung isa dito ay na-found out ng FBI na ito ay empleyado ng condominium. So tumulong lang siya. Ayon sa NBI, may ilan di umanong sangkot sa hazing ang nagpaparamdam na sumuko. Kaninang umaga, natunto naman ang bahay na ito sa Barangay Palanan, Makati, kung saan di umano nangyari ang hazing na ikinamatay ni Servando. Pero wala nang nadatnang tao sa loob. 2 palapag ang bahay na may garahe at malawak na bakuran. Pagmamay-ari raw ito ng isang Merlin Venus. Isa raw miyembro ng Tau Gamma Phi na nagngangalang Brandon ang apo nito. Kwento ng mga kapitbahay, madalas na inirereklamo ang di umano'y frat house dahil sa maingay na pagtugtog ng combo. Palihim na pumasok, palihim na rin na-interview, mga nag-ano. Yun lang yun. Tapos paglabas, paano nakikita niyo? Ang nakita ko lang, madahon ng lakad niya, parang dikit yung paa na habang naglalakad. Ika-ika. Paika-ika na siya maglakad. Dumating din sa bahay ang Criminal Investigation Division kasama ang caretaker ng bahay at miyembro rin ng Tau Gamma Phi na si Jomar. Siya ang nagpakita kahapon sa Manila Police District at itinuturing na informant. Sa kanyang paunang salaysay, nakita raw niya dumating ang grupo ni Servando nitong Sabado. Pero ang akala niya, magmi-meeting lang ang mga ito kaya agad din daw siyang umalis. Sherry Ann Torres, GMA News.